Maayong adlaw San Carlos. Kini ang Vamos News. Sa makosapa, anya kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita nga may kalabutan sa programa ning kagamhanan. Ako si Janela Secong ug karon sa detalye sa mga balita. Ang tribo Yuscara sa Barangay Rizal nataban og palampas nga gipresentahan sa Julio Ledesma National High School mo'y nakakuha sa Grand Champion Trophy sa Pinta Flores Festival 2023 dito sa City Auditorium ni atong Nobyembre 5. Gawas sa pagkakampyon, nakuha usab sa tribo Yuscara ang upat ka minor awards nga naglakip sa Best in Musicality nga adunay 35,000 pesos nga ganting salapi, Best in Costume alang sa Common Dancers, Best in Choreography ug Best in Ritual. Ang tribo sumilaw sa Barangay 4, 5 ug Bulwangan nga gipresentahan sa Don Carlos Ledesma National High School kun DC LNHS mao'y first runner-up ug nakadaog usab sa Best in Catsuit ug Best in Headdress alang sa Common Dancers, Best in Human Flower Formation ug Best in Street Dancing. Samtang ang tribo Busilak sa Barangay Quezon, Kudkod ug Tres nga gipresentahan sa Quezon National High School kun QNHS mo'y second runner-up. Sa laing bahin, ang tribo Bidlisiw sa Barangay Bagunbon, Uno ug Punaw nga gipresentahan sa Bagunbon National High School kun BNHS nga nakaangkon sa Best in Floral Face Tattoo mo'y nakakuha sa Consolation Prize uban ang tribo Sipawaynon sa Barangay San Juan ug Ermita nga gipresentahan sa Sipaway National High School kun SNHS. Ang champion nakadawat og 150,000, first runner-up 100,000, second runner-up 50,000 ug 30,000 pesos alang sa consolation prizes. Samtang si Noela Rose Iraula sa tribo Yuscara napili isip 2023 Festival Queen, Best in Solo Performance ug Best in Costume, gisundan nila ni Natanya Kaduhada sa tribo Busilak ug Angel Kisses Pontera sa tribo Sumilaw, isip first ug second runners-up. Dugang pa giawhag ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo ang mga San Carloseños nga maglingaw sa kalihukan tungod kay kausara kini mahitabo sa usa ka tuig. Gitumbog usab niya nga ang Pinta Flores Festival mo'y talagsaon nga tatak sa San Carlos City nga nakakuha na og pagtagad dili lang sa mga Negrosanon kundi lakip gawas sa nasod busa ila kining gipaningkamutan nga magmaayo. Tungod ninyo ang local government of San Carlos nigahit ang dugang pondo para na yun imuon nato ng pista malispayo kung kumpara na mo ngayagin ko. Inaot karon Pinta Flores Festival nato enjoy din mo kaya sa sunod po aning kamoto na to na kung di ano punta sa auditorium ang Pinta Flores kanan bubugnaw na po diri sunod. Ang hudyaka sa Pinta Flores nga gipahigayon dito sa City Hall ground diadtong Nobyembre 5 usa ka maanindot nga talanawon nga nakadani og daghang mga tawo. Ang mga dalan paingon sa City Hall napuno sa mga kiosk nga nagmugna og kasadya sa lugar, napuno sa kahinam ang kahanginan samtang ang nagkalain-laing klase sa tawo nagtapok sa ground, nagpaabot sa umaabot nga mga pasundayag. Ang star of the night mao ang drag performer nga si Taylor Shish nga nakadani sa panon sa katawhan sa pagkanta kauban sa iyang captivating performance. Dili lang si Taylor Shish ang may pasundayag anaa usab ang early 90s pop rock band nga Neo Colors kauban ng Crayons Band og local bands sama sa Tone Switch nga mipakita usab og dili makalimtan nga pasundayag.
Dugang sa kaanyag sa kagabhion ang breathtaking nga fireworks display nga midanag sa kalangitan sa kagabhion nga nahimong usa sa talagsaong mga gutlo sa fiesta sa syudad. Ang maong kalihukan gitabungan sa presensya sa mga tinahod nga opisyales sa San Carlos City. Lakip sila si Mayor Renato Gustilo o Christopher Paul Carmona, mitambong usab ang actress celebrity nga si Asunta de Rose Ledesma, ang asawa ni Cani 1st District Representative Jules Ledesma IV. Ang 19 anyos nga si Rio Calonia mo'y nakadaog sa titulong Miss San Carlos 2023 ni atong Nobyembre 3 sa gabi. Gipildi ni Calonia ang laing siyam ka mga nagtinguha sa maong titulo, napili usab siya nga Miss Photogenic. Atol sa top 5 Q&A, miingon si Calonia nga kung mahatagan og higayon nga makaistorya ang mayor, iyang hisgutan ang baguhay nga mga nahitabong krimen ug pagpatay ug unsaon pagpreserbar ang syudad isip luwas, progresibo ug tourist-friendly nga destinasyon alang sa mga residente ug turista. Si Jeremy Maasin mo'y Miss Pinta Flores, Best in Swimwear ug Best in Production Number, samtang si Ray Nicole Iray mo'y Miss Tourism. Nahimong first runner-up si Brittany Kendall Gabutina, kinsa may daog usab nga Miss Famous Cares ug Best in Gown, si Christine Joanne Navia mo'y second runner-up ug Best in Costume. Si Kimberly Giorfo mo'y misakmi sa Miss Congeniality ug Best Speaker, Angelica Cubo mo'y Miss Professionalism. Si San Carlos City Mayor Renato Gustilo mihatag sa matag kandidata ug dugang ganting salapi nga 10,000 pesos tungod kay nakadaig siya sa pagpahigayon sa Miss San Carlos City 2023 pageant. Nagpasalamat siya sa tanang milantaw sa maong kalihukan ug misuporta sa ilang tagsa-tagsa ka kandidata. Tagay o kalipay ang atong katauhan sa syudad sa San Carlos. Kaya kung wala po ng gobyerno, saan na lang din sila. Tungod sa ilang paningkamo, tungod sa inyong suporta na ning-ari yun mo ron kabihuna para mutanaw ang support kanila, ilang yun, tagaan mo o pangalipay. Sa laing bahin, ang singer ug actor sa GMA nga si Anthony Rosaldo mo'y miserenade sa contestants atol sa evening gown competition. Sila si Carlos Dorana, Cheryl Dicena, Miss Universe Philippines 2021 second runner-up Steffi Rose Aberasturi, Jane Frances Cardenas, ug Rodney Mitz Ascalon mo'y panel of judges atol sa pageant. Ang Emerald Gems nga gibutang sa corona sa Miss San Carlos 2023 naghulagway sa syudad isip kampiyon sa Green Spaces ug malungtarong kalambuan. Ang tema sa Coronation Night nagtuyok sa labing maayong mga buhat sa San Carlos City diha sa pagpanalipod sa naangdan samtang nagsubay sa modernidad. Ang GMA Kapuso artist nga sila Bubay, Shaira Diaz ug E.A. Guzman midani sa San Carlos Senyos pinaagi sa ilang pagkanta diha sa ilang pagpasundayag sa City Hall grounds ni atong Nobyembre 4. Ang City Hall grounds napuno sa mga lokal o mga bisita gikan sa mga silingang lokalidad. Ang tanan naghinam-hinam nga mosaksi sa Kapuso Night Show. Gitreat sa moong performers ang panon sa katawhan sa koleksyon sa mga sikat nga kanta. Lakip na ang crowd favorites nga Torete, Waka Waka, Nosy Balasi, Hot and Cold, Habang Buhay, Hanggang Kailan ug Hanap-Hanap Kita. Gipasalamatan ni Bubay ang mga tao sa ilang sadya ug lively atmosphere. Sila si Shaira Diaz ug E.A. Guzman mipalanog sa ilang pagdaig kang San Carlos City Mayor Renato Gustilo ug sa iyang pamilya tungod sa ilang mainitong pag-abi-abi. Makita sila Bubay sa The Bubay and Tekla Show, Shaira sa morning show nga Unang Hirit, ug sa umaabot nga Lovers Liger TV series, ug si EA sa Bubble Gang, ug Lilit Matias, Attorney at Law. Nakadugang sa excitement sa kagabhion, sila si Papa Janos ug Mama Licio sa Barangay LS 107.1 FM Bacolod City, nga mao'y mga host nga nakapataas sa energy ug nagpalambigit usab sa katawhan sa tibok event. Nagtapok ang mga opisyales sa barangay ug Sangguniang Kabataan alang sa second Liga Night ni atong Nobyembre 3 dito sa SCC Multipurpose Hall, Park Marina. Ang maong kalihukan naghiusa sa tanang barangay officials, key personnel,
ug staff sa dakbayan sa pagsaulog sa tinuig nga liga ng mga barangay night, din ang tanan nalingaw sa Cebuano Comedians Dos Compañeros Jr., live band performance ug mga sorpresa pinaagi sa raffle draw. Siliga ng mga barangay President Roberto Tuting, ningon nga amaong kalihukan ginasaulog matag tuig aron sila mag-uban sa panaghigalaay human sa ilang usa ka tuig nga paghago. Dugang niya nga ang bagong napili nga mga opisyales ipailawom sa pagbansay-bansay ug mga seminar aron mahatagan silang kapasidad sa pagdumala sa ilang mga katungdanan ug responsibilidad isip usa ka public servant. Nagpasalamat usab siya sa lokal nga kagamhanan sa pagsuporta sa iyang mga proyekto o programa ubos sa iyang termino. Nagpasalamat po ko ni Sir Mark sa iyang paggabay nako, sa iyang pag-guide sa tanan ako nga mga kalihukan sa liga. Kay dra man gyud ko ga kuha niya tanan ko usog para mapadayon na mo ang mayong kalambuan sa liga ng mga barangay sa San Carlos City. Nagpasalamat po sa ako sa akong mga kauban nga isip nga barangay, kitan ko ng barangay sa ilang pagsuporta nako sa akong programa isip ilahang ibisip President. Gipahilipayan ni Mayor Renato Gustilo ang team unity sa ilang kakugi o commitment sa maayong pagdumala. Gidasig usab niya sila sa pagpadayon sa pagkabot sa mas taas, diha sila sa paglambo sa ilang mga serbisyo alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga konstituwente. Gisubli ni Negros Occidental 1st District Representative Gerardo Valmayor Jr. ang iyang himpit nga suporta sa mga bagong napili nga mga opisyales sa barangay nga didto usab og nang hinaot sa ilang kaayuhan diha sa pagsugod nila sa ilang mga termino sa katungdanan. Giauhag usab niya sila nga paliguno ng workforce sa team unity alang sa mas maayong San Carlos. Mitambong usab atol sa maong kalihukan sila si sangguniang panlungsod members Benito Gustilo Jr., Victoriana Cabili, Carlos Manuel Valmayor, Mark Wee, Jeffrey Hidalgo, JB Spring Bacurnay, DILG Officer Julie Shane Barreto Tagalog, San Carlos City Hospital Administrative Officer Charlene Paul Bistis Anlap, ug SK Federation President Pocholo Yuvenco. Sa siyam ka miyembro sa LGBTQ community, ang candidate number 8 nga si Precious Barbecho mo'y migawas nga labing makahadlok og ikoronahan nga Miss Gay Halloween Season 2 sa San Carlos City ni atong Nobyembre 3 dito sa Pinta Flores Activity Area. Ang mga mananaog nakadawat og sash, bouquet o ganting salapi, lakip na ang major awards nga 4,000 pesos alang sa title holder, 3,000 pesos sa first runner-up ug 2,000 pesos sa second runner-up, samtang ang minor award winners nakadawat og 1,000 pesos ug consolation prizes nga 1,000 pesos. Gipildi usab ni Barbecho ang ubang mga kandidato sa Halloween costume, production number, swimsuit ug Halloween look. Ang candidate number 4 Alexa Marie Gonzalez mo'y midaog isip first runner-up ug best in talent, gisundan sa candidate number 5 Romil Dahil sa San Carlos City isip second runner-up. Nadawat usab ni Dahil ang duha ka minor awards, lakip na ang best in evening gown ug people's choice. Matod ni Barbecho nga nalipay siya nga ang iyang Halloween look nakapahadlok gayud sa mga judges ug nalingaw gayud ang mga manananaw. Gipasalamatan usab niya ang iyang supporters, handler ug LGU San Carlos tungod sa usa ka makalingaw nga kalihukan diin ang ilang community ang napili nga moapil. Si Tourism Officer Jennifer Saballa Paran ug mga judges nga sila si Information Officer Eddie Flor Silva, Education Program Supervisor sa MAPE, Bernard Laguda ug City Accountant Jose Venport Legaria, CPA mooy nangulo sa awarding ceremony. Ang kalihukan gipasiugdahan sa mga kawani sa Tourism Office. Kapin sa usa ka gatos ka mga Zumba dancers sa San Carlos City, ang misalmot sa sayo sa San Carlos 6 nga gitawag og Neon Zumba Party niadtong Nobyembre 3 dito sa City Hall ground. Ang maong kalihukan nag-feature sa kanhi PBB housemate nga si Saisi Aguila uban sa D-Crag sa San Carlos City. Ang mga hatowers nga adunay best outfits nakadawat usab og water bottles. Opisyal nang giproklamar ang tanang bagong napili nga mga opisyales sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Election con BSKE sa San Carlos City human sa vote canvassing, matod ni Commission on Elections con COMELEC San Carlos Acting Election Officer, Attorney Gabriel Buena ni atong Nobyembre 3 ng tuiga.
bali ang DILG na siyang mag-decide. Pero dapat ma-file sila danay SOSE before sila ka-assume sa office. Kaya gaan pa na sila ng Certificate of Compliance, tapos ang Certificate of Compliance ang muna ila i-present ko para maka-assume na sila katating. Matod ni Attorney Buena nga ang usa ka kagawad sa Barangay Bulwangan bisan na proklamar ana ubos sa protesta, ang Board of Canvassers sa nasangpit nga barangay misangat na og petisyon aron matulid ang sayop ug masulbad sa labing madali. So, dapat number 8 ang ito siyang number 7. So, wala pa to subong pending pa kay may petition na din file ang members ng BBO sa Barangay Bulwangan for the correction of manifest error. Ipahinumduman ni Buena ang mga bagong napili nga mga opisyalis sa BSKE nga ma-profile og Statement of Contributions and Expenditures, tangtangon na mga poster sa eleksyon ug mamahimong responsable, accountable ug transparent nga mga opisyalis. Matod ni Buena nga hapsay ang eleksyon, walay gitaho nga kasamok nga may kalabutan sa eleksyon sa syudad. Samtang ang Department of the Interior and Local Government kun DILG ang modumala sa oath-taking sa mga napiling opisyales sa dili madugay. Ang mga matutudlo nga may serbisyo usab atol sa BSKE nakadawat sa ilang honoraria gikan sa 9,000 pesos ngadto sa 10,000 pesos. Gitapos sa San Carlos City ang Oktubre, pinaagi sa rib-tickling jokes o comedic lip-singing sa Cebu Closet Dolls Show na gitawag og I Choose to Laugh Today niadtong Oktubre 31 sa gabi dito sa Pita Flores Activity Area. Ang trio nga sila si Marjorie, Jaya Alcano ug Andrea Cabanes mao'y nagpalipay sa gatusan ka mga tawo pinaagi sa usa ka pasundayag nga puno sa katawanan ug good vibes diin giingganyo usab nila ang audience nga mo perform uban sa entablado. Usa sa mga tawo nga nilingaw mao ang 35 anyos nga si Daisy Lim nga taga Greenville Bato, Barangay Rizal nga mitanaw sa show uban sa iyang pamilya ug mga silingan. Miingon si Lim nga nalingaw sila sa maong comedy show ug nang hinaot nga ang pagsaulog sa fiesta sa San Carlos City kanunay nga madasigon. Nagpasalamat usab siya kang San Carlos City Mayor Renato Bustillo ug sa mga opisyalis sa syudad sa maong kalingawan. Ang ako rang mahanyo inauto padayon ng fiesta sa San Carlos ang kanunay masadya. O daghan po pasalamat sa among mayor ug tanang mga local government diri sa San Carlos City. Gilibot usab ni Lim ug kauban ni ini ang tibuok Pinta Flores Activity Area aron tan-awon kung unsa pa ang giandam alang kanila. Human si comedy show, gilingaw usab sa duo nga sila si Jocelyn Bonghanoy ug Jigger Undang ang mga tawo pinaagi sa ilang maanindot nga kanta. Ang dekada 90 Dance Battle Competition gipahigayon ni atong Oktubre 28 dito sa San Carlos City Pinta Flores Activity Area nga nag-highlight sa mga lokal nga mga mananayaw sa 90s era. Bisan pa sa maulanon nga kagabhion, may pasundayag ang maong mga local talents aron sa paghandom sa ilang kagahapon o pagpakita sa ilang hilig sa sayaw uban sa mga batanong henerasyon. 15 ka grupo ang miapil sa kompetisyon, diin ang company colors mo ay kampyon. Nakuha sa Simple Boys ang first runner-up, gisundan sa X-Movers isip second runner-up, samtang ang Street Movers ug Street Coolers nakakuha sa third o fourth runner-up spots. Si Tourism Operations Officer Jennifer Sabalia Paran nipadayag sa iyang pasalamat ngadto kang City Mayor Renato Y. Gustilo ug uban pang mga opisyales sa dakbayan sa suporta. Matod niya nga ang dance battle nagsilbi nga reunion sa mga lokal nga mananayaw gikan sa dekada 90 ug bisan pa sa mga hagit nga ilang giatubang tungod sa ilang pangidaron, sila milahutay ug mipakita sa talagsaong pasundayag. No, sa atong mga dancers sa una. So this is an opportunity for them to showcase once again their talent. So daghan na kayong higayon sa atong mga contest diri sa atong inaabangan nga trade fair activities nga ang atuang mga makita nga mga dancers kay nga atong mga new generation, no. Si Enrico Vidal sa Company Colors mipaambit nga wala sila magdahom nga makadaong. Matod niya nga ang ilang kalampusan nagikan sa ilang kahinam sa pagbuhat, pagsunod sa mga lagda ug lig-on nga kooperasyon sa mga miyembro sa grupo. Ang mga tao sa mo paano yung sa na 90s yun kay kami po mga costume kami po Ang mga
horado sa kompetisyon, naglakip ni Philip Lloyd Eucadis, miyembro sa World Dance Organization ug Philippine Dance Sport Federation, Vernie Clarion, miyembro sa Padjak PH House Dance Community Manila ug Poly Class, ug Enrique King Catalbas, ang kanhi San Carlos City Tourism Officer ug giila isip amahan sa Pinta Flores Festival. Nagkadai ang local performers ang mipasundayag sa The Night of Music sa Pinta Flores Activity Area niadtong Oktubre 28. Gi-feature ang maong event ang lineup sa talented local bands sama sa Hike Jack, Undercover Junior, Undercover, Made in SCC, 6127 Records, Cacti, ug Tito 69. Ang maong mga grupo mihatag og makadani nga mga pasundayag nga milingaw sa mga tawo ug nakamugna og kasadya. Ang naminaw gitratar sa nagalain-laing mga genre sa musika ug mga estilo pagsiguro nga malingaw ang tanan. Si Rice Program in Charge sa City Agriculture's Office nipadayag sa iyang kalipay nga makita ang mga local performers nga nahatagan og kahigayunan nga mapakita ang ilang mga talento. Ang The Night of Music nagsilbi nga pasiuna sa 31st Pinta Flores Festival Celebration nga gipahigayon gikan Nobyembre 3 hangtod 5 ning tuiga. Ang San Carlos City District Jail adunay kaugalingong bersyon sa Pinta Flores Festival Competition niadtong Oktubre 29. Ang maong kalihukan subay sa National Correction Consciousness Week kun NACOCO, din ang mga partisipanteng grupo mao ang Persons Deprived of Liberty kun PDLs. Nasakmit sa Tribo Kamandra ang championship trophy, lakip na ang Best in Costume ug Best in Flower Formation Awards. Nadawat niini ang kanitubok ang 5,000 pesos. Ang Tribo Tira Hurot mo ay first runner-up ug Best in Choreography nga dunay 3,300 pesos nga ganting salapi. Samtang ang Tribo Kinaadman mo ay second runner-up nga dunay 1,700 pesos nga ganting salapi. Ang Zumba fitness instructor gikan sa City Tourism Office nga si Mary Angeline Igos, choreographer ug Zumba fitness instructor Bea Sumili Marquez ug Jail Officer 1 Kimberly Joy Ejercito sa San Carlos City District Jail mao ay mga horado sa maong kompetisyon. Kipakita usab sa mga PDL ang ilang talento sa pagkanta ug pagsayaw pinaagi sa intermission number atol sa kalihukan. Si Jail Inspector Jose Roberto Mapa, Assistant Deputy Warden sa San Carlos City District Jail, nagkanayon nga ang NACOCO usa ka paagi sa paghatag og bilis sa kinabuhi sa mga PDL, pinaagi sa nagkalain-laing aktibidad sama sa ball games ug talakayan uban sa Parole and Probation Office. Ang NACOCO, naan siya, tulunay. Nagbanyo ka o kinabuhi. Ako, i-aware ang public, ang gawas, ma-public at ma-private. Na ako ang kliyente resolute sa kasuhan, na kay paglaon, July! July! na pag-asa, July! na pag-ibig, Magulit ba? na pag-ibigay. Taba! Si Jail Warden Jail Chief Inspector Felix Ariana, Jail Officer 3 Wilbet Gantalao ug Jail Officer 1 June Bartolome dito sa maong kalihukan. Ang San Carlos Bonsai Society karon mi-host sa ilang first bonsai show dito sa Pinta Flores Activity Area gikan Oktubre 29 hangtod Nobyembre 6 ng tuiga. Ang maong exhibit nagpakita sa labing maayong mga binuhat sa mga miyembro sa grupo. Ang mga bisita sa maong show adunay higayon nga makadayig sa nagkalain-laing mga gagmay nga tanom ug kahoy, lakip na ang sambag, bluebell, tugas, hibiscus ug ficus. Ang uban niining nindot nga mga hinimo mapalit usab, di na mapresyo gikan sa ubos sa 1,000 pesos depende sa gidakon. Sa interview nga gihimo ngadto sa miyembro sa society nga sila si President Doreen Costanilla, Board of Director Dr. Achilles Ponferrada, Engineer Jose Aris Yap, ug Jimmy Wagayen niadtong Nobyembre 4 sa gabi, ilang ipadayag ang ilang hilig sa bonsai isip usa ka art form. Ang nagsugod isip usa ka kalingawan alang sa kadaghanan kanila nahimo na nga source of income
ug usa ka paagi sa pagkonektar sa ubang mga mahiligon sa bonsai. Giisgutan ni Dr. Ponferrada nga usa sa ilang tumong mao ang pagpakita sa talento sa bonsai creators dinhi sa syudad aron mapalambo ang koneksyon sa mga mahiligon sa bonsai gikan sa ubang mga dapit. Naglaom usab sila nga makadawat og suporta gikan sa gobyerno alang sa dugang nga kalambuan ug sa accreditation. It is only this year that we highlighted because our membership increased and we already have sort of a little fund from our membership fee, our monthly dues. So, it also takes expenses. We also have logistics. Even just the bringing of the bonsai materials, the setting up the tables, we have to make our tables sturdy because they are heavy. So we have to provide them good tables, sturdy tables. So this is our major show showcasing our bonsai society and displaying the best collection among our members. Giawag sa grupo ang bisan kinsa ilabi na ang mga batan-on nga henerasyon nga adunay hilig sa bonsai nga makig-uban kanila ug magpamiyembro sa ilang organisasyon. Alang sa beginners, gisugyot ni Engineer Yap nga magsugod sa ficus species tungod kay mas dali sila madumala. Kana mga lalakit mo kay lisod siya, dugay siya, kwan siya ba? Dili siya sensitive kayo, dugay siya mamatay. Kay, from the wild, kung mag-hunting ka, siyempre lukato nimo mas stress siya, uban dili ka kwanta, dali siya mapatay. So kana mga ficus nga mga species, mas kung gina siya laban para sa mga beginner. Gihatagan sa bugibugaton ni President Costanilla ang kamahinungdanon sa pagsabot sa mga kinaiyahan sa matag kahoy sa pagatiman sa bonsai. Hopefully we can encourage more enthusiasts here in San Carlos, because we already know that there are a lot of people here in San Carlos that has been doing bonsai and has the passion for bonsai. So we encourage everyone, not only the younger ones but any walks of life. You can just visit us or visit our page, and we can communicate and exchange knowledge and ideas about bonsai artistry. Si Vicente Doliosa, usa ka mahiligon sa bonsai, mipadayag sa iyang kalipay sa pagdiskubre sa presensya sa usa ka bonsai society sa San Carlos. Nagtuo siya nga ang bonsai usa ka matahom nga art form nga nanginahanglan og pasensya ug oras aron mahingpit. Ang amahan ni Vicente nga si Def Doliosa, miyembro usab sa society ug nagmungna og bonsai sulod sa daghang mga katuigan. Kinahanglan talent, artistry na yun. Dili pud lalim nga mag-create ka o ginani nga art kuan kanang sa tawag art o kay long process siya. Yan nindot siya madugay kung dako. Ang bonsai usa ka ancient Japanese art nga naglakip sa makuti nga pagporma sa mga kahoy gamit ang pruning tools, alambre, misitera ug yuta. Ang tumong mao ang paghimo sa gagmay nga mga talan-awon nga susama sa katahom sa kinaiyahan. Ang San Carlos Bonsai Society natukod 3 ka tuig na ang milabay ug sa pagkakaroon aduna 18 ka dedikado nga mga miyembro, kadaghanan kanila naghimo og bonsai sulod sa kapin sa 15 ka tuig. Ang City Environment Management Office Consemo, Public Employment Service Office Conpeso, ug Overseas Filipino Workers Con OFW Federation sa syudad sa San Carlos, mipahigayon og joint clean-up drive sayo sa buntag ni atong Nobyembre 6 dito sa SJRI grounds. Gawas sa OFW groups, gipakatap usab ang street sweepers aron manglimpyo sa nagkadaiyang basura nga nagkatag sa nahisgutang lugar nga gibiyaan sa mga party goers human sa kalihukan sa Pinta Flores Festival. Si Barangay Rizal OFW Vendors Association President Noel Constantino niingon nga misanong sila sa imbitasyon sa Public Employment Service Office nga moduyog kanila sa nasangpit nga aktibidad aron mapasiugda sa kalimpyo. Giawhag niya ang mga taga San Carlosenyo sa pagbutang sa ilang mga basura sa hustong lugar, may kalihukan man o wala. Dugang niya ang maong aktibidad usa-usab ka paagi sa pagpakita sa mga bisita nga motabang ang mga residente sa dakbayan sa San Carlos, ilabi na sa pagmintenar sa kalimpyo sa palibot. Actually,
in order to maintain the cleanliness and beautification around the City Hall, but depends upon the request of the PISO, then the OFW Federation from Barangay Rizal to join the federation in San Carlos City by assisting and to clean up the scattered plastic after the fiesta of San Carlos City, Vita Flores. Ang nasangpit nga kalihukan, ginahimo kada tuig human sa matag event. Ang lokal kagamahanan sa syudad sa San Carlos, may pahigayon og mga nagkalaylaing dula, sugod ni atong Oktubre 28 hangtod Nobyembre 3, atol sa pagsaulog sa ika-31 nga Pinta Flores Festival 2023. Yatong Oktubre 28 hangtod 30, gipahigayon ang Mayor Rene Tennis Challenge nga giapilan sa mga manunula gikan sa mga munisipalidad sa Tayasan ug Ayungon, syudad sa Bai sa Negros Oriental ug mga syudad sa Bacolod, Cadiz ug La Carlota sa Negros Occidental. Ang mga kategorya naglakip sa 10 and under unisex, 12 under, 14 under, 16 under ug 18 under boys and girls. Ang mga mananaog nakadawat og trophies ug Pinta Flores shirts. Nagtigi usab ang Barbados FC, GPV FC, Caritas de San Carlos, Club de los Amigos, MB Balbacua, Kapugi FC, PCY FT, Lotus Football Club, Clásico de San Carlos, Nunescos, FC Pamplona de Pontevedra, University of San Jose Recoletos kon USJR, Victorias FC ug Calatrava FC. Nagtigi usab sa Men's ug Women's Open category sa Pinta Flores Futsal Festival ngadtong Nobyembre 2 hangtod 3. Diin na mamananaog nakadawat og trophies, medals and cash prizes. Ang Caritas Football Club FCA mo'y kampiyon sa Men's Open category, samtang ang Pamplona de Pontevedra A mo'y nagmadaugon sa Women's Open. Sa laing bahin, mikabat sa 46 ka teams gikan sa probinsya sa Cebu ug mga munisipalidad sa syudad sa isa sa Negros sama sa San Carlos, Bacolod, Himamaylan, Cadiz, Bago, Sagay, Silay, La Carlota, Calatrava, Morsha, Pamplona, Tayasan ug Isabela ang miapil sa Pinta Flores Age Group Invitational Volleyball Festival niadtong Nobyembre 2 hangtod 4 dito sa Barangay 4 Covered Court. Ang torneo gilangkuban sa U10, U12 ug U17 boys and girls categories nga gipasiugdaan sa San Carlos City United Volleyball Players Association Incorporated. Ang Aspire team mao'y midaog sa Pinta Flores Mobile Legends Bang Bang kon MLBB Tournament niadtong Oktubre 29 dito sa SCC Multipurpose Hall, Park Marina. Ang 32 ka local participating teams, upat ng ka-teams ang naglakip sa Break the Meta kon BTM, Army of 7 kon AO7, Reignite ug Aspire ang nakaabot sa semifinals, di nasangka ang AO7 ug Aspire alang sa kampyonato. Ang Aspire mao gideklarar nga kampyon ug nakadawat og 15,000 pesos sa score nga 3-2 batok sa AO7 nga nakadawat og 12,000 pesos. Sa laing bahin, ang Reignite mo'y nakakuha sa 3rd place nga adunay 10,000 pesos nga ganting salapi batok sa BTM nga nakadawat og 8,000 pesos. Si Tourism Operations Officer Jennifer Sabalia Paran, nagkanayon nga ang tumong sa maong tournament ang pag-expose sa mga maayong manunula sa MLBB gikan sa San Carlos City. Miduga nga posibleng mopahigayon sila og laing MLBB tournament sunod tuig tungod sa positibong komento sa mga manunula. Si Aspire member gold laner Ben Jox, Romer Humba o jungler Lomen miingon nga nalipay sila sa ilang kadaugan. Dugang nila nga nidaog sila tungod sa kasinatian sa nagalaylaing torneo nga ilang nasalmutan. Experience na mo, hindi dali matter sa ang among challenge sila kayo na kaya mga punta na mga kaugalingon kaya salamat sa ang pinaka-supporting ng manager si Manong Sonorado and magkarabi na salamat sa nagpatang naman ang si Honorable Leon Reninos Tito ang tourism office si Sir Escon Carmona, si Sir PG Maiso o ang Converge and ang sponsor sa mga team ang 506 Cafe o Kadla.
Ang AO7 mid-laner nga si Nel, niingon usab nga misalmot sila sa torneo aron makaangkon og kasinatian ug mulambo isip usa ka team ug bisan dili kampyon, daghan sila og nakatunan ilabi na sa pagdesisyon atop sa dula. Gipasalamatan usab sa mga sakop sa AO7 ug Aspire si Mayor Renato Y. Gustilo, Vice Mayor Christopher Paul Carmona, City Tourism Chair PG Maisog ug Turismo San Carlos sa paghimo sa kalihukan nga posible ug dedikasyon sa tagdumala. Ang mga kalihukan gipasiugdahan sa City Tourism Office. Mga empleyado sa San Carlos City People's Park Management, Park and Plaza ug City Waterworks Department gipaubos sa random drug testing niadtong Nobyembre 6 dito sa City Auditorium. 11 sa kagatos ka mga empleyado ang na-test. Ang mga aktibidad gipasiugdahan sa San Carlos City Anti-Drug Abuse Council Kunskada. I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCCLG Information Page, ug sa Instagram at SCCLGUPH. Mamahimo sab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Maukad to ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang kon buhaton sa makadaghan mamahimong magpausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panag-uban. Daghang salamat ug Vamos San Carlos.